Ayan, magandang araw, gabi sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Kamusta po kayo? Kamusta po yung mga barangay officials natin dyan at yung mga aspirants natin dyan? So dun po sa mga nagbabalak na tumakbo, kumandidato sa paparating po na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So handa na ba kayo mga kababayan? Excited na ba kayo sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan eleksyon? Handang-handa na ba kayo sakaling idaos? Hindi man November to, baka mas maaga pa mga kabayan, baka mas mapaaga yun pong pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan elections. So may mga nagsasabi nga po na baka February ng 2026 isagawa yun pong halalang pambarangay. Kaya yung tanong, handa ka na ba kabayan kung sakaling itutuloy sa February 2026? So ilang buwan na lamang po ngayon ay November na, tapos December, at pagkatapos po ay January 2026 na. So dahil dyan mga kababayan, ay babalita ko lang po sa inyo ito pong post ng barangay election na sabi po dito 50 million ballots printed so far for the 2026 barangay and SK elections, ayon po sa Commission on Elections. So post po ito ng Brigada News mga kababayan. Ito po yung sabi dito, yung captions dito sa post ng barangay election Facebook page. The Commission on Elections, COMELEC, has completed more than half of the over 90 million ballots for the 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections BSKE as part of its early preparation for the nationwide polls. So talagang maaga po maaga na nagpreparar o nagprepare yun pong Commission on Elections. Ang katunayan ay nakapag-print na daw po sila, nakapag-imprenta na ng 50 million na mga balota para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan election. So marami na mga bayan yung kanilahong na-imprenta. Kaya ibig sabihin po nito mga bayan ay handang-handa na po yung COMELEC. Kaya ikaw po na nagbabalak na tumakbo, handa ka na rin ba na tumakbo? Handa ka na ba sakaling ikaw ay kung ikaw ay nagbabalak na kumandidato, handa ka na ba kabayan? So sabi po dito sa comment mga bayan, ito po yung sabi sana kayong nasa complex, pagsabihan nyo sana mga mayors na hindi sila makialam sa barangay elections. Kasi manok nila mga barangay captain at binibigyan nila ng ang bawat kapitan ng pambili nila ng boto. Sana hulihin nyo mga kapitan na yan. Ay nako, meron palang ganon. Totoo ba yan mga barangay captain na parang binibigyan daw kayo ng mga mayors ng pambili ninyo ng boto para kayo ay manalo? So pasinungalingan nyo po ito kung hindi po totoo itong pag-aakusa nitong nag-comment na ito. Anaklito po yung pangalan nito, hindi na natin babanggitin yung kanyang apelido. So ito pa ba, post comment po nito Spundan. Bakit nagpe-print pa kung may posibilidad na 2029 pa 2029 pa naman ang eleksyon ayon sa mga vloggers? At saka wag na mag-eleksyon, lagi rin namang postpone. So naiinis naiinis at napipiko na siguro itong nag-comment kasi sa patuloy at paulit-ulit po na pagpo-postpone, naiinis na ito pong nag-comment mga bayan. Hintayin na lang matigok ang mga nakaupo saka mag-eleksyon. So may siya dito, may emoji ng mga tawa. Sabi naman ni Nelly Conde, tuloy sa December BSK. So nagtatanong po siya kung tuloy. Ito po yung sagot, sabi ni Sherwin Sandoval,
December 1, 2029 raw yan. O, 2029? Bakit 2029? So, ibig sabihin, mas mauna pa yung presidential election kaysa sa barangay election. So, napakahaba naman ng extend. Napakahaba po ng panunungkulan from 2023 kung bibilangin mo hanggang 2029, ilan ba? 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 28, 6 na taon manunungkulan yung mga nakaupo o yung mga nanalo noong 2023 kung 2029 pa gaganapin yung barangay at sangguniang kabataan election. Sa palagay ko hindi po 2029 sapagkat ayon po doon sa batas na ginawa ng ating pong mga mambabatas ay November 2, 2026 mga kabayan gaganapin yung halalang pambarangay. So may mga ugong-ugong, may mga balita na baka baguhin ng COMELEC yung buwan. Yung buwan lang naman. Kasi yung November to, mga babayan, ay All Souls Day. Tumapat po sa All Souls Day. Nasabi nga natin kung saan yung mga tao ay nandun po sa sementeryo para dalawin, gunitain yung kanilang mga mahal sa buhay na yumauna. So sa palagay natin ay babaguhin yung buwan lang, baka mas mapaaga, sabi nga natin. Baka mas mapaaga sa baka mga May, ganon. Ito po, totoo po ba ang balitang ito ng COMELEC na sa taong 2026 na daw po ang BSK? Ano po ba Supreme Court, Attorney Romulo Macalintal, ang masasabi po ninyo sa balitang ito? Sa inyo po, Supreme Court at Attorney Romulo Macalintal bilang election lawyer, maniniwala ang mga taong bayan, hindi sa COMELEC. Maraming salamat po. Ito pa, sana mapaaga ng buwan. Gawin na lang May 2026. Sabi ni Noel Jr. So, iba-iba po yung sentimento, yung komento ng ating pong mga kababayan. Ang iba gusto 2029. Ang iba gusto mapaaga, baka gusto nila Mayo 2026. Pero ganun pa man, yung status po ng Republic Act 12232, hanggang ngayon, mga kababayan, ay hindi pa po nagsasalita, hindi pa po nagdesisyon yung Supreme Court. Sapagkat alam po natin na yung Republic Act 12232 ay question ni Attorney Romulo Macalintal, ni Barry Tayam at ng ilang grupo ng mga abogado na question nga po yung legality ng Republic Act 12232. So pinag-response o pinag-comment po yung mga respondents, COMELEC, Senado, Kongreso, opisina ng ating Pangulo. Pinag-komento po base po doon sa petisyon na inihain po ng mga petitioners. So hanggang sa kasalukuyan, mga kababayan, ay wala pa pong nagiging desisyon yung ating pong Supreme Court. Kung ano na nga ba. Kagaya po ng nabasa natin kanina, naiinis na yung iba kasi wala pang desisyon. Wala pang desisyon yung Supreme Court. Matagal daw magdesisyon. At nainis kasi paulit-ulit po na pinopospon yung halalang pambarangay. Katulad po noong 2022, pinuspon po nila, ginawang 2023, tapos nagdesisyon yung Supreme Court, gawin yung susunod na halal na ay 2025, pero ano namang ginawa nila? Pinuspon na naman, mga kabayan. So talagang paulit-ulit po nilang pinopospon. Hanggang kailan kaya? Hanggang kailan kaya nila gagawin yung ganitong pagpupuspon or pagpapaliban ng halalan, mga babayan. So, abangan po natin ulit, paulit-ulit po natin inaabangan, sapagkat wala pa pong desisyon yung Supreme Court kung ang unconstitutional or constitutional yun pong Republic Act 12232. So, hanggang dito muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat, mga bayan, lalong-lalo na dun sa paparating na malakas na bagyo o sakuna, si Bagyong Owan. Owan ba yan? Owan. Bagyong Owan. So ingat po tayo at God bless po sa ating lahat, mga bayan.